Wala kang kwentang babae. Basura ka lang sa pamamahay na ito, Maricel. Ang boses ni Doña Imelda ay parang talim na humihiwa sa katahimikan ng malawak na mansyon ng mga Alcantara, habang ang bawat salita ay tumatama sa pandinig ni Maricel. Ang kanyang mga tuhod ay nananatiling nakadiin sa matigas at malamig na sahig. Gamit ang kanyang mga kamay na namamagana sa babad ng kemikal, pilit niyang kinukuskos ang isang mantsa sa mamahaling alpombra, mantsyang hindi naman niya gawa, ngunit siya ang kailangang maglinis. Sa itaas, naririnig ang tawanan ng mga bisita at ang tugtog ng biolin. Gabi iyon ng pag-alala sa yumaong asawa ni Rizal, isang marangyang piging na inihanda ni Maricel sa loob ng 3 araw na walang tulog. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang tanging natanggap niya ay ang panunumbat ng matandang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Suot ang mga alahas na kumikinang sa ilalim ng chandelier, habang si Maricel ay nababalot ng amoy ng sabon at pawis. Pinilit ni Maricel na lunukin ang nakabara sa kanyang lalamunan. Iniisip niya ang kanyang ina na nasa ospital, ang mga gamot na kailangang bayaran, at ang utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya. Nanatili siyang nakayuko, hinahayaang ang bawat mura ay magsilbing latay sa kanyang likuran hanggat hindi siya natatanggal sa trabaho. Nang matapos ang sigaw ni Doña Imelda, mabilis na tumayo si Maricel at nagtungo sa silid ni Farhan. Doon, sa gitna ng kadiliman, ay nakahiga ang bata. Ang katawan nito ay tila isang manika na nawalan ng buhay. Lumapit si Maricel. Ang kanyang puso ay biglang kinabahan nang mapansin ang kakaibang katahimikan ng bata. Sa bawat gabi, ang iyak ni Farhan ang nagsisilbing musika sa kanyang pagod, ngunit ngayon, wala siyang naririnig. Hinanap ng kanyang nanginginig na kamay ang pulso ng bata. Malamig ito. Natagpuan niya ang isang basyong hiringgilya sa ilalim ng kama, isang gamot na pampatulog na hindi naman kailangan ni Farhan. Napagtanto ni Maricel ang lahat. Upang hindi mabulabog ang marangyang party sa itaas, pinatahimik ni Doña Imelda ang sariling apo sa pinakakalupit na paraan. Diyos ko, Farhan! Mahinang bulalas ni Maricel kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha sa maputlang pisngi ng bata. Binuhat niya ang bata, niyakap ito ng mahigpit. Sinusubukang ibigay ang init ng kanyang sariling katawan. Eksaktong bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa koridor ay nagpakita sa figura ni Rizal, ang lalaking minahal at iginalang ni Maricel, ang lalaking ama ng batang hawak niya. Ngunit sa likod ni Rizal, naroon si Doña Imelda na mabilis na nagbago ang anyo mula sa pagiging halimaw tungo sa isang nagdadalamhating lola. Rizal, tignan mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng yan. Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng panginginig. Nakita ko siyang binibigyan ng kung ano-anong gamot si Farhan. Para tumigil sa pag-iyak, gusto niyang patayin ang anak mo dahil sa inggit. Nanigas si Maricel sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya kay Rizal, umaasang makikita ang kahit katiting na tiwala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay ang apoy ng galit na unti-unting lumalamon sa katinuan ng lalaki. Ang mga kamao ni Rizal ay nakakuyom. Ang kanyang panga ay tila babaliin sa tindi ng pagngangalit. Iyan ba ang ginagawa mo habang nagpapakapagod ako para sa bahay na ito, Maricel? Ang boses ni Rizal ay mababa, ngunit puno ng panganib. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang tanging naiwan sa akin at ito ang ibabalik mo? Sir, hindi po totoo yan. Ang donya po, siya ang... Hindi natapos ni Maricel ang kanyang sasabihin. Isang mabilis at malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang tunog ng pagtama ng palad ni Rizal sa balat ni Maricel ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila ba sumasabay sa pagkadurog ng kanyang huling pag-asa. Nawalan ng balanse si Maricel
dahilan upang dahan-dahan niyang mailapag ang bata sa kama bago siya tuluyang napaupo sa sahig. Ang init ng sampal ay gumapang sa kanyang mukha, ngunit mas matindi ang hapdi na nararamdaman sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang kawalan ng halaga sa paningin ng mga taong pinaglingkuran niya ng buong buhay. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na mapigilan, habang ang anino ni Rizal ay nananatiling nakatayo sa kanyang harapan, tila isang hukom na naghatol na sa kanya ng walang paglilitis. Walang salita ang lumabas sa bibig ni Maricel. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hininga na kinakapos at ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bintana, tila nakikiramay sa kanyang pagkagiba. Ang mansyong ito, na dati ay itinuturing niyang kanlungan, ay naging isang madilim na kulungan ng mga kasinungalingan. Tumingala si Maricel, ang kanyang buhok ay nakakalat sa kanyang mukha, at tumingin sa likuran ni Rizal kung saan nakangisi ng palihim si Doña Imelda. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig na kapasyahan. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang pait ng kawalan ng katarungan bago ka tuluyang malunod sa sarili mong luha? Ang bawat sakripisyo ba ay may hangganan o sadyang may mga taong isinilang upang maging tuntungan lamang ng mga makapangyarihan? Tumalikod si Rizal, bit-bit ang walang malay na si Farhan, at iniwan si Maricel na mag-isa sa dilim. Ang tanging natira sa kanya ay ang dumi sa kanyang mga kamay, ang hapdi sa kanyang pisngi, at ang isang katotohanang hindi pa handang pakinggan ng mundo. Ang hapdi ng sampal ni Rizal ay tila isang tatak na hindi na mabubura sa balat ni Maricel, isang paalala na sa bahay na ito, ang kanyang katotohanan ay walang halaga kumpara sa mga kasinungalingang binalot sa telang sutla. Nanatili siyang nakasalampak sa malamig na sahig ng silid, kahit pa ang mga yabag ni Rizal at ang mapanuyang tawa ni Doña Imelda ay naglaho na sa kabilang panig ng pinto. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan ng gabi at ang sarili niyang mga luha na mabilis na sumisipsip sa alpombra. Dahan-dahan, sa kabila ng nanginginig na mga binti, pinilit ni Maricel na tumayo. Lumapit siya sa kama ni Farhan. Ang bata ay mahimbing pa ring natutulog dahil sa tindi ng sedatibong itinurok ni Doña Imelda. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata at doon, sa gitna ng kanyang paghihinagpis, ay muling bumangon ang mukha ng kanyang sariling ina na nakaratay sa ospital. Hindi pa man siya nakakabawi sa sakit. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. Wala na ang maskara ng nagdadalamhating lola. Ang mukha nito ngayon ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa namamagang pisngi ni Maricel. Huwag kang mag-inarte na parang biktima rito, Maricel. Ang boses ng matanda ay parang kiss-kiss ng tuyong dahon, malamig at walang pakiramdam. You should be grateful. Kung hindi dahil sa perang ibinibigay ko para sa dialysis ng nanay mo, matagal na siyang nasa ilalim ng lupa. Huwag mong kalilimutan na bawat hininga ng magulang mo, ako ang nagbabayad. Napapikit si Maricel. Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg, hinihigpitan ng bawat pagkakataon na nais niyang sumigaw. Donya, alam niyo pong hindi ko gagawin iyon kay Farhan. Kayo po ang nagturok sa kanya. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Doña Imelda. At sino ang paniniwalaan nila? Ang isang donya na nagmamahal sa kanyang apo o ang isang katulong na desperada sa pera? Matuto kang lumugar, Maricel. Ang katotohanan ay para lamang sa mga may kakayahang bumili nito. Bukas na bukas, ipagpapatuloy mo ang mga gawaing bahay na parang walang nangyari. Kung hindi, alam mo kung anong mangyayari sa nanay mo. Nang makaalis ang matanda, tila nawalan ng hangin ang silid. Maricel felt like a bird with clipped wings, trapped in a cage made of gold and cruelty. Wala siyang magawa kundi ang sundin ang utos, ang maging martir para sa kaligtasan ng taong mahal niya. Samantala, sa loob ng kanyang madilim na opisina,
Nakaupo si Rizal sa harap ng isang hilera ng mga monitor. Ang liwanag ng mga screen ay nagbibigay ng maputlang kulay sa kanyang mukha. Hindi siya makatulog. Ang bawat bahagi ng mansyon ay may nakatagong kamera. Isang obsesyon na nagsimula nang pumanaw ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung sino ang kanyang binabantayan, ang mga magnanakaw ba o ang sarili niyang katinuan na unti-unting nawawala. Inilipat niya ang anggulo ng kamera sa silid ni Farhan. Nakita niya si Maricel na dahan-dahang nagliligpit ng mga gamit sa silid. Nakita niya ang bawat paghikbi nito na pilit na itinatago, ang paghaplos nito sa mukha ng kanyang anak nang may labis na pag-iingat. Bakit? Bulong ni Rizal sa hangin. Bakit ang mga kamay na sinasabi ni Mama na mapanganib ay tila punong-puno ng pagmamahal kapag walang nakatingin? Naguguluhan si Rizal. Ang imahe ng babaeng nanakit sa kanyang anak at ang imahe ng babaeng umiiyak habang inaayos ang kumot ni Farhan ay hindi magtugma sa kanyang isip. Ngunit ang galit ay mas matimbang pa rin kaysa sa pagdududa. Ibinaling niya ang paningin sa isang maliit na lens na nakatago sa loob ng mata ng isang stuffed toy sa sulok ng silid. Isang anggulo na tanging siya lang ang nakakaalam. Bumalik si Maricel sa paglilinis, ngunit sa pagkakataong ito, napatigil siya. Isang kislap ng liwanag ang tumama sa kanyang paningin mula sa isang hindi inaasahang sulok. Lumapit siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Inabot niya ang isang maliit na kagamitan na nakakabit sa likod ng kurtina, isang bagay na tila isang maliit na mata na nakatingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Maricel. Napagtanto niya na sa loob ng bahay na ito, walang lihim na nananatiling tago. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang ideya na ang bawat luha niya ay pinapanood ng taong sumampal sa kanya. Biglang nakaramdam si Maricel ng isang kakaibang pakiramdam. Tila may humahawak sa kanyang balikat sa gitna ng katahimikan. Lumingon siya. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang sarili niyang anino. Sa kanyang takot, hindi niya sinasadyang mabitawan ang isang figurine na gawa sa kristal. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila isang hudyat. Isang hudyat na ang digmaan sa pagitan ng mga nakatagong mata at ng kanyang nagdurusa na puso ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa kanyang pagyuko upang pulutin ang mga piraso, isang bagay ang nahulog mula sa ilalim ng kabinet. Isang lumang litrato na bahagyang sunog ang mga gilid. Nang makita ang mga mukha sa litrato, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maricel. Ito ay isang katotohanang mas matindi pa sa sampal ni Rizal. Isang lihim na maaaring magpabagsak sa buong pundasyon ng pamilya Alcantara. Sino ang mga taong nasa litratong ito at bakit ito nakatago sa silid ng isang batang hindi makapagsalita? Malaman kaya ni Rizal na hindi lang siya ang nanonood, kundi may mas malalim pang mata ang nagmamasid sa kanilang lahat? Ang ganda ng umaga, pero bakit parang may basurang nakaharang sa daan? Ang boses na yon ay hindi kasing gasgas ng kay Doña Imelda. Sa halip, ito ay matamis na parang asukal na may halong lason. Tumingala si Maricel mula sa kanyang pagkakaluhod sa sahig. Ang tunog ng matitulis na takong ng sapatos na papalapit ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang katahimikan. Si Isabela iyon, ang babaeng pinapangarap ni Doña Imelda na maging bagong asawa ni Rizal. Suot nito ang isang mamahaling puting bestido na tila sumisimbolo sa kalinisan, ngunit alam ni Maricel na sa likod ng magandang mukhang iyon ay isang pusong kasing itim ng uling. Mabilis na itinago ni Maricel ang lumang litratong nahanap niya sa ilalim ng kanyang uniforme. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot sa pagsita, kundi dahil sa bigat ng lihim na hawak niya. "Good morning po, Ma'am Isabela," mahinang bati ni Maricel. Pilit na iniinda ang hapdi ng kanyang namamagang pisngi na bahagyang natatakpan ng kanyang buhok. Hindi siya sinagot ni Isabela. Sa halip, sadyang itinapak ng babae ang kanyang sapatos
Sa basang bahagi ng sahig, nakapupunas lang ni Maricel, nag-iiwan ng maruming bakas. Oops, sorry. Akala ko kasi ay basahan lang ang nasa sahig. Ang hirap talaga kapag ang mga katulong ay hindi marunong gumilid kapag dadaan ng senyora. Eksaktong bumaba si Rizal mula sa hagdanan. Sa isang iglap, ang mapang-aping mukha ni Isabela ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa kunwariang awa at ang kanyang labi ay gumuhit ng isang matamis na ngiti. Oh, Rizal, honey, kanina ko pa gustong bisitahin si Farhan, sabi ni Isabela habang mabilis na lumalapit sa lalaki at kumakapit sa braso nito. Nagdala ako ng mga bagong laruan para sa kanya. Gusto ko kasing maramdaman niya na kahit wala na ang kanyang ina, narito ako para punan ang pagkukulang na yon. Napatingin si Rizal kay Maricel na nananatiling nakayuko. Ang alaala ng sampal kagabi ay muling bumalik sa kanyang isip. Nagdudulot ng isang kakaibang kirot na hindi niya maipaliwanag. Salamat, Isabela. Malaking bagay ang malasakit mo sa anak ko. Naglakad ang dalawa patungo sa silid ni Farhan. Walang nagawa si Maricel kundi sumunod upang bitbitin ang mga dala ni Isabela. Sa loob ng silid, ang bata ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakatingin sa malayo na tila may sariling mundong tanging siya lang ang nakakaalam. Hi, Farhan baby! Masayang bati ni Isabela. Lumapit siya sa bata at hinaplos ang pisngi nito. Ngunit napansin ni Maricel ang panginginig ng mga balikat ni Farhan. Ang bata ay dahan-dahang umiwas, isang reaksyong hindi nakatakas sa paningin ni Maricel. Nang tumunog ang telepono ni Rizal at kailangan nitong lumabas ng silid para sa isang mahalagang business call, doon na muling lumabas ang tunay na kulay ni Isabela. Ang matamis na ngiti ay napalitan ng isang madilim na tingin. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Farhan. Huwag kang maarte, bata ka. Bulong ni Isabela. Sapat na para marinig ni Maricel. Pabigat ka lang sa tatay mo. Kung hindi ka lang baldado, matagal na kitang ipinatapon sa ampunan. Kasabay nito, palihim na kinurot ni Isabela ang braso ni Farhan. Isang mabilis at masakit na pagpisil sa balat ng bata na hindi makapagsalita upang magsumbong. Napangiwi si Farhan sa sakit. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Tama na po, ma'am. Hindi napigilang sigaw ni Maricel habang mabilis na lumalapit at inilalayo ang kamay ni Isabela mula sa bata. Nasasaktan po ang bata. Tumingin si Isabela kay Maricel nang may halong pandidiri. Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako, isang hamak na katulong na magnanakaw at nananakit ng bata. Tandaan mo ang posisyon mo rito, Maricel. Sa isang salita ko lang kay Doña Imelda, hindi lang trabaho ang mawawala sa iyo. Baka mabulok ka pa sa kulungan. Sa gitna ng tensyon, pumasok muli si Rizal. Nakita niya ang namumulang braso ni Farhan at ang nag-aapoy na mga mata ni Maricel. Anong nangyayari rito? Tanong ni Rizal. Ang kanyang boses ay pununo ng awtoridad. Rizal, honey, buti dumating ka. Agad na pagdadahilan ni Isabela habang kunwaring nagpapahid ng luha. Gusto ko lang sanang yakapin si Farhan, pero bigla akong sinigawan ni Maricel. Sinasabi niya na sinasaktan ko raw ang anak mo. Nasasaktan ako, Rizal. Bakit kailangang mag-imbento ng kwento ang babaeng ito laban sa akin? Tumingin si Rizal kay Maricel. Totoo ba ito, Maricel? Huminga ng malalim si Maricel. Alam niyang talo siya sa labanang ito. Wala siyang ebidensya at sa bahay na ito, ang salita ng isang mayaman ay laging mas matimbang kaysa sa katotohanan ng isang dukha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang bagay ang nangyaring hindi inaasahan ng sinuman. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang panginginig, itinaas ni Farhan ang kanyang maliit at mahinang kamay. Sa halip na lumapit kay Isabela o sa kanyang ama, mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng uniforme ni Maricel. Ang kanyang mga mata, na dati ay walang buhay, ay nagsusumamo ngayon habang nakatingin sa kanyang ama,
habang ang isa niyang kamay ay pilit na itinatago sa likod ni Maricel. Nagtama ang paningin ni Rizal at ni Maricel. Sa katahimikan ng silid, ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ng bawat isa. Ang aksyon ni Farhan ay tila isang piping pagsigaw. Isang pagpili na hindi nangangailangan ng salita upang maintindihan. Bakit sa gitna ng karangyaan ng mga laruang dala ni Isabela, sa isang hamak na katulong pa rin humahanap ng proteksyon ng bata? Anong lihim ang itinatago ni Isabela sa likod ng kanyang mga ngiti? At hanggang kailan kayang tiisin ni Maricel ang pagiging kalasag ni Farhan bago siya tuluyang mawasak ng mga kasinungalingan? Lahat tayo ay may itinatago, Maricel, at sisiguraduhin kong ang mga lihim mo ang sisira sa'yo. Ang boses ni Rizal sa kanyang sariling isip ay tila isang sumpa habang nakaupo siya sa loob ng kanyang madilim na opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa serye ng mga monitor na nakapaligid sa kanya, nagpapakita ng bawat sulok ng mansyon. Para siyang isang multong nagbabantay sa sarili niyang buhay, isang taong hindi na marunong magtiwala dahil ang tiwalang ibinigay niya noon ay nagresulta sa isang trahedyang bumasag sa kanyang pamilya. Inilipat niya ang anggulo ng kamera sa silid ni Farhan. Ang gabi ay malalim na at sa screen nakita niya si Maricel. Pagod na pagod ang babae, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay tila may mabigat na pasanin. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi pa rin siya natutulog. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng monitor, pinanood ni Rizal ang bawat galaw ni Maricel. Nakita niya ang babaeng kumuha ng isang planggana ng maligamgam na tubig. Nakita niya kung paano dahan-dahang hinubad ni Maricel ang medyas ng kanyang anak, ang mga paang walang buhay na matagal nang hindi nakakatapak sa lupa. Walang tunog ang video, ngunit tila naririnig ni Rizal ang bawat buntong hininga ni Maricel. Gamit ang kanyang mga kamay na puno ng gasgas mula sa pagtatrabaho sa kusina, nagsimulang hilutin ni Maricel ang mga binti ni Farhan. Hindi ito ang mabilis at mekanikal na paghilot ng mga physical therapist na binabayaran ni Rizal ng libo-libo. Ito ay marahan, maingat, at tila bawat paghaplos ay may kasamang panalangin. Napatigil si Rizal nang makita niyang itinaas ni Maricel ang laylayan ng kanyang uniforme upang ipahid sa kanyang sariling mga mata. Umiiyak siya. Sa katahimikan ng silid, yumuko si Maricel at hinalikan ang mga paa ni Farhan. Pagkatapos, nagsimulang gumalaw ang kanyang mga labi. Dahil sa kuryosidad, binuksan ni Rizal ang audio ng kamera. Ang boses ni Maricel ay mahina, paos, ngunit puno ng isang uri ng pagmamahal na matagal nang hindi nararamdaman ni Rizal sa loob ng bahay na yon. Isang lumang kundiman ang kanyang inaawit. Isang oyayi tungkol sa isang bituin na kahit gaano kalayo ay laging gagabay sa dilim. Gagaling ka, anak, bulong ni Maricel sa pagitan ng kanyang mga kanta. Hindi hahayaan ni Nanay Maricel na habang buhay kang nakabilanggo sa wheelchairs na ito. Lalaban tayo. Biglang nakaramdam si Rizal ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanya. Bakit ang babaeng tinawag ng kanyang ina na magnanakaw at malupit ay nagpapakita ng ganitong uri ng debosyon? Naalala niya ang sinabi ni Isabela kanina tungkol sa pagsigaw ni Maricel sa kanya. Ngunit sa screen, nakita ni Rizal ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo niya. Nang iiurong ni Maricel ang kanyang kamay upang kumuha ng tuwalya, tumama ang liwanag ng lampara sa braso ni Farhan. Doon, sa maputi at manipis na balat ng bata, ay may malinaw na bakas ng pagkakakurot, pula, nangingitim, at sariwa pa. Alam ni Rizal na hindi iyon gawa ni Maricel dahil ang mga kamay nito ay nakatuon lamang sa paghilot sa binti ng bata sa buong oras na nanonood siya. Isang hinala ang nagsimulang gumapang sa isip ni Rizal. Ang mukha ni Isabela ay biglang naglaro sa kanyang paningin. Samantala, sa loob ng silid, napatigil si Maricel sa kanyang pag-awit. May napansin siyang kakaiba sa ilalim ng kama ni Farhan.
isang bagay na gumulong nang masagi niya ang wheelchair. Yumuko siya at iniabot ang kanyang kamay sa madilim na bahagi sa ilalim ng kama. Nang mailabas niya ang kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na bote ng gamot. Wala itong label, ngunit ang kulay ng likido sa loob ay pamilyar. Ito ang parehong gamot na nakita niyang hawak ni Doña Imelda bago magsimula ang party kagabi. Ngunit hindi lang iyon. Sa tabi ng bote, may isang maliit na piraso ng papel na tila punit mula sa isang reseta. Dahan-dahang binuksan ni Maricel ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga salitang nakasulat doon. Hindi iyon gamot para sa pagpapatulog. Ito ay isang uri ng lason na unti-unting nagpaparalisa sa sistemang nerbiyos ng isang tao kapag ibinigay sa maling dosis. Kasabay ng kanyang pagkagulantang, naramdaman ni Maricel na tila may nakatingin sa kanya. Tumingala siya at ang kanyang mga mata ay direktang tumama sa isang stuffed toy na nasa ibabaw ng cabinet. Isang maliit na kislap ng pulang ilaw ang nagmula sa mata ng laruan. Napagtanto ni Maricel ang lahat. Siya ay pinapanood. Bawat kilos niya, bawat luhang ibinuhos niya, at ngayon, ang pagkadiskubre niya sa bote ng lason ay nakita ng taong nasa likod ng monitor. Sino ang nagmamay-ari ng mga matang nakatago sa dilim? Si Rizal ba na nais siyang huliin sa akto? O si Doña Imelda na nais siyang patahimikin bago niya mailabas ang katotohanan? At ang lason na hawak niya, ito ba ang tunay na dahilan kung bakit hindi gumagaling si Farhan at hindi ang aksidente noong nakaraan? Pinagmumukha mo lang tanga ang sarili mo, Maricel. Akala mo ba ay madadaan mo sa laro ang batang ayaw ng mabuhay? Ang tinig ni Isabela ay puno ng pangungutya habang nakasandal siya sa hamba ng pinto. Pinapanood si Maricel, nakasalukuyang nakadapa sa malamig na sahig ng silid ni Farhan. Ngunit hindi lumingon si Maricel. Ang kanyang buong atensyon ay nasa batang nakaupo sa wheelchair na ang mga mata ay nananatiling walang kislap at ang bibig ay nakatikom, tumatanggi sa bawat subo ng pagkaing inihanda niya. Sa kabila ng pangiinsulto, nagpatuloy si Maricel. Ang kanyang mga tuhod ay kumikirot na sa tagal ng pagkakaluhod at ang kanyang likod ay tila mababali na sa pagod. Ngunit mas matindi ang pagnanais niyang makitang muli ang buhay sa mga mata ni Farhan. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga kamay sa hangin. Tila ba ito ay mga palikpik ng isang isda at nagsimulang gumapang sa sahig habang gumagawa ng mga nakakatawang mukha. Sa likod ng saradong pinto, nakatayo si Rizal. Hindi siya gumagalaw. Ang balak niyang pumasok upang kumpiskahin ang bote ng gamot na nakita niyang hawak ni Maricel kagabi sa kamera ay biglang naglaho. Sa unang pagkakataon, hindi monitor ang namamagitan sa kanila. Nakikita niya ang pawis na namumuo sa noo ni Maricel, ang dumi sa laylayan ng kanyang uniforme at ang pagod na bakas sa kanyang mukha. Ngunit nakikita rin niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang tunay na sakripisyo. Tingin ka rito, Farhan. Ako ang isdang si Nemo. Mahinang sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kagalakan sa kabila ng hapdi sa kanyang dibdib. Nawawala ako at kailangan mo akong tulungan para makauwi sa tatay mo. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan ng silid, isang milagro ang nagsimulang mabuo. Ang mga mata ni Farhan ay unti-unting sumunod sa bawat galaw ni Maricel. Ang kanyang maliit na kamay ay bahagyang gumalaw sa ibabaw ng kanyang wheelchair. At pagkatapos, isang tunog na matagal nang hindi narinig sa loob ng mansyong Alcantara ang umalingaw-ngaw. Isang mahina, ngunit dalisay na tawa. Tumawa si Farhan, hindi lang simpleng ngiti, kundi isang tunay na kagalakan na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Napahinto si Rizal sa likod ng pinto. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang tawa ng kanyang anak ay parang isang awit ng pag-asa na gumigising sa kanyang naninigas na damdamin. Sa sandaling iyon,
Ang lahat ng hinala niya laban kay Maricel ay tila natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Ngunit ang kagalakan ay panandalian lamang. Masyado kang maingay. Galit na sigaw ni Isabela habang mabilis na lumalapit sa gitna ng silid. Hindi niya matanggap na ang isang hamak na katulong ang nakagawa ng bagay na hindi niya magawa kahit sa harap ni Rizal. "You are disturbing the peace of this house." Sa isang mabilis at marahas na galaw, itinulak ni Isabela ang mangkok ng mainit na tseo na hawak ni Maricel. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang mainit na pagkain ay tumalsik sa uniforme ni Maricel at sa mga kamay ni Farhan. Natigil ang tawa ng bata. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata at ang kanyang maliit na katawan ay nagsimulang manginig. "Ma'am Isabela, bakit niyo po ginawa iyon?" Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit habang mabilis niyang pinupunasan ang kamay ni Farhan gamit ang kanyang sariling laylayan. Nagsisimula na pong sumaya ang bata. "Wala kang pakialam. I am the future senora of this house." Bulyaw ni Isabela, itinaas niya ang kanyang kamay upang muling saktan si Maricel. "At ikaw, basura ka lang na dapat nang itapon." Pumikit si Maricel, handa nang tanggapin ang sakit. Ngunit ang inaasahang sampal ay hindi dumating. Sa halip, narinig niya ang tunog ng isang mabilis na pagbukas ng pinto at ang mabigat na hakbang ng isang lalaking puno ng awtoridad. "Isabela, stop!" Ang boses ni Rizal ay tila kulog na yumanig sa buong silid. Pagdilat ni Maricel, nakita niya si Rizal na nakahawak ng mahigpit sa braso ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nila kailanman nakita. "Rizal, honey, she was being disrespectful to me." Mabilis na pagdadahilan ni Isabela. Pilit na ibinabalik ang kanyang maamong anyo. "I was just trying to discipline her." "Discipline?" Ulit ni Rizal. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. "Nakita ko ang lahat, Isabela. Nakita ko kung paano mo winasak ang kaisa-isang pagkakataon na tumawa ang anak ko." Binitawan ni Rizal ang braso ni Isabela at lumapit kay Maricel na nasa sahig pa rin. Sa unang pagkakataon, iniabot niya ang kanyang kamay upang tulungan itong tumayo. Ngunit bago pa man mahawakan ni Rizal si Maricel, mabilis na tumayo ang babae at lumayo ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hindi pananalig. "Sir, huwag po. Baka po kayo ang mapagbintangan." Mahinang bulong ni Maricel. Isang pangungusap na tila isang sampal sa konsensya ni Rizal. Tumingin si Rizal sa basag na porselana sa sahig, pagkatapos ay kay Isabela, at huli ay sa kanyang anak na ngayon ay tahimik na namang umiiyak. Ang pader ng mga kasinungalingan na binuo ni Doña Imelda at Isabela ay nagsisimula nang magkaroon ng malalalim na lamat. Ngunit sa gitna ng tensyon, napansin ni Maricel ang isang bagay sa bulsa ni Isabela. Isang maliit na hiringgilya na katulad ng nakita niya kagabi, ang bahagyang nakalabas mula sa suot nitong jacket. Hanggang saan ang kayang gawin ni Isabela upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan? Ngayong nakikita na ni Rizal ang katotohanan. At kakayanin ba ni Maricel na iligtas si Farhan mula sa susunod na iturok ng babaeng ito bago maging huli ang lahat? Ang nakaraan ay hindi kailanman natutulog. Madalas ay nagtatago lamang ito sa mga sulok ng ating alaala. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling manggulo. Matapos ang kaguluhan sa silid ni Farhan, nakaramdam si Maricel ng isang uri ng bigat na hindi kayang dalhin ng simpleng pahinga. Alam niyang nagsisimula nang magkaroon ng lamat ang tiwala ni Rizal kay Isabela. Ngunit alam din niyang ang mga tulad ni na Doña Imelda ay hindi susuko nang walang nilalason. Kailangan niya ng higit pa sa hinala. Kailangan niya ng katotohanan. Gamit ang katiting na oras ng kanyang day off, na hiningi niya sa ilalim ng dahilan na bibisitahin ang kanyang may sakit na ina, nagtungo si Maricel sa isang liblib na barangay sa labas ng lungsod.
Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay tila sinasabayan ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Dito naninirahan si Aling Pasing, ang dating mayordoma ng mga Alcantara na biglang nagbitiw sa trabaho ilang linggo matapos ang malagim na aksidente ni Rizal at ng kanyang yumaong asawa. Natagpuan niya ang matanda sa loob ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang hangin sa paligid ay amoy usok ng sinusunog na basura at ang tanging naririnig ay ang tilaok ng mga manok sa kalapit na bakod. Maricel, Ija, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Aling Pasing ay nanginginig sa gulat nang makita ang dating kasamahan. Kailangan ko po ng tulong ninyo, Aling Pasing. Bungad ni Maricel, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Inilabas niya ang lumang litratong nahanap niya sa ilalim ng kabinet ni Farhan. Ano po ang kinalaman ng litratong ito sa aksidente ni na Sir Rizal? Bakit nakatago ito sa silid ng bata? Nang makita ng matanda ang litrato, tila nawalan ito ng kulay. Mabilis niyang isinara ang kanilang pintong gawa sa kawawayan at hinila si Maricel sa pinakamadilim na bahagi ng bahay. Ang tunog ng paghinga ni Aling Pasing ay naging mabigat at puno ng takot. Huwag mong kalkalin ang mga bagay na maaari mong ikamatay, Maricel, bulong ng matanda. Ang pamilya Alcantara ay parang isang magandang prutas na bulok ang loob. Noong gabing iyon, bago umalis ang mag-asawa, nakita ko si Isabela sa garahe. Hindi niya alam na naroon ako sa dilim, nagliligpit ng mga gamit. Anong ginagawa niya roon? Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay halos pabulong na rin. May kinausap siyang lalaki, isang mekaniko na hindi ko kilala, at kinabukasan, ang preno ng sasakyan, sinabi ng mga pulis na bigla na lang itong pumalya. Pero alam ko ang totoo, Maricel. Nakita ko ang pagputol sa pag-asa ng pamilyang yon. Hindi aksidente ang nangyari. Ipinapatay sila ni Isabela. Naramdaman ni Maricel ang isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang hinala niya ay naging isang madilim na katotohanan. Ngunit bago pa siya makapagtanong ng higit pa, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay ni Aling Pasing. Umalis ka na rito, Maricel. Ngayon din. Pagtataboy ng matanda habang pilit na itinutulak ang dalaga sa likurang pinto. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na kay Doña Imelda. Ang matandang yon. Gagawin niya ang lahat para sa amor propyo ng pamilya nila, kahit pa pumatay ng sariling dugo. Mabilis na tumakbo si Maricel palabas ng maliit na bahay, tinatahak ang masukal na daan patungo sa kalsada. Ang bawat kaluskos ng mga dahon at ang bawat huni ng mga ibon ay tila babala sa kanya. Pakiramdam niya ay may mga matang sumusunod sa bawat galaw niya. Nang makarating siya sa sakayan ng jeep, lumingon si Maricel. Isang itim na sasakyan na may madidilim na bintana ang dahan-dahang umaandar sa likuran niya. Hindi ito pamilyar, ngunit ang presensya nito ay puno ng panganib. Habang nakasakay sa jeep patungo sa mansyon, hinawakan ni Maricel ng mahigpit ang kanyang bag. Sa loob niyon ay ang piraso ng katotohanan na maaari niyang gamitin upang iligtas si Farhan at si Rizal. Ngunit alam din niya na sa sandaling pumasok siya muli sa pintuan ng mga Alcantara, bit-bit na niya ang sarili niyang hatol. Nang makabalik siya sa mansyon, ang bawat patak ng ulan sa bubungan ay tila tunog ng isang paparating na sakuna. Sa bukana ng pinto, nakatayo si Doña Imelda, hawak ang isang sulat na tila galing sa ospital ng kanyang ina. Saan ka nang galing, Maricel? Ang boses ng matanda ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kailaliman ng kaluluwa ni Maricel. At bakit tila mas marumi pa ang konsensya mo kaysa sa iyong mga paa? Naramdaman ni Maricel ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita ba ni Doña Imelda ang kanyang pag-alis? O may mas malalim pang dahilan kung bakit ito naghihintay sa kanya sa gitna ng dilim? Sino ang lalaking sumusunod kay Maricel mula sa bahay ni Aling Pasing? At ano ang nakasulat sa dokumentong hawak ni Doña Imelda na tila magiging dahilan
ng pagguho ng huling pag-asa ni Maricel para sa kanyang ina. Ang buhay ng nanay mo ay parang isang kandila sa gitna ng bagyo, Maricel. Isang maling ihip ko lang, mawawalan siya ng liwanag. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malamig na hininga sa batok ni Maricel habang iwinawagayway nito ang sulat mula sa ospital. Sa loob niyon ay ang abiso ng pagpapaalis sa kanyang ina dahil sa hindi nababayarang bills. Alam ng matanda na ito ang tanging paraan upang panatilihing tikom ang bibig ni Maricel. Lalo na't napapansin niya ang unti-unting paglapit ng kalooban ni Rizal sa katulong. Gagawin ko po ang lahat, Donya. Huwag niyo lang pong itigil ang suporta sa ospital. Pagsusumamo ni Maricel, ang kanyang boses ay nanginginig habang nakayuko sa paanan ng matanda. Samantala, sa kusina, abala si Isabela sa paghahanda ng merienda para kay Farhan. Ngunit ang kanyang mga galaw ay hindi puno ng pagmamahal, kundi ng pagmamadali at puot. Nakita niya ang pagbabago kay Rizal, ang mga titig nito kay Maricel na puno ng pag-aalinlangan sa halip na galit. Hindi siya papayag na ang isang basura ay sumira sa kanyang pangarap na maging reyna ng mansyong Alcantara. Kinuha ni Isabela ang isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa. Ito ay katas ng hipon, isang bagay na alam niyang magdudulot ng matinding alerhiya kay Farhan na maaring humantong sa pagkasuffocate ng bata. Sa bawat patak ng likido sa sopas ng bata, ang mukha ni Isabela ay walang bakas ng konsensya. Tikman mo ang lason sa paraisong inaakala mo, Maricel? Bulong ni Isabela habang mabilis na inililigpit ang ebidensya ng marinig ang yabag ng mga paa patungo sa kusina. Ipinadala ni Isabela ang pagkain sa silid ni Farhan sa pamamagitan ng isa pang katulong, ngunit siniguro niyang si Maricel ang magpapakain sa bata. Hindi alam ni Maricel ang panganib. Masaya niyang sinubuan si Farhan. Umaasang ang tawa nito noong nakaraang araw ay muling marinig. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang minuto, ang kagalakan ay napalitan ng kilabot. Nagsimulang mamula ang balat ni Farhan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila may humaharang sa kanyang lalamunan. Ang bata ay nagsimulang mangisay ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang pilit na humahabol ng hininga. Farhan! Diyos ko, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Maricel. Binitawan niya ang mangkok na lumikha ng tunog ng pagkabasag at pagkalat ng sopas sa sahig. Mabilis na pumasok si Isabela sa silid, na tila ba kanina pa naghihintay sa labas. Rizal! Doña Imelda! Tulong! Pinapatay ni Maricel si Farhan! Ang sigaw ni Isabela ay tila isang hudyat. Mabilis na pumasok si Rizal at ang eksenang bumungad sa kanya ay sapat na upang magbalik ang lahat ng kanyang galit. Nakita niya ang kanyang anak na nahihirapang huminga sa bisig ni Maricel at ang natapon na pagkain sa sahig. Anong ginawa mo? Ang boses ni Rizal ay tila kulog na puno ng pait. Mabilis niyang kinuha ang bata mula kay Maricel at inihanda ang pang-emergency na gamot. Wala po akong ginagawa, sir. Pinakain ko lang po siya ng sopas na galing sa kusina. Depensa ni Maricel, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Rizal, nakita ko siyang may inihalo sa pagkain. Pagsisinungaling ni Isabela habang kunwaring nanginginig sa takot. Sinasabi ko na sa'yo, gusto niyang maghiganti dahil sa sampal mo noong nakaraang gabi. Sa gitna ng kaguluhan, habang abala ang lahat sa pag-asikaso kay Farhan, napansin ni Rizal ang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Isabela nang mabilis itong gumalaw. Isang maliit na sisidlan na may bakas ng kulay kahel na likido. Ngunit bago pa man niya ito makuha, mabilis itong itinago ni Isabela sa ilalim ng kanyang sapatos. Gayunpaman, ang binhing itinanim ng pagdududa sa isip ni Rizal ay nagsimula ng tumubo. Bakit laging naroon si Isabela sa bawat aksidente? Bakit tila handang-handa ang mga akusasyon nito? Nang kumalma na ang lagay ni Farhan, hinarap ni Rizal si Maricel
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito sinampal. Ang kanyang titig ay malalim, tila naghahanap ng katotohanan sa gitna ng mga luha ng babae. Umalis ka muna rito, Maricel. Sa kusina ka muna. Utos ni Rizal. Habang naglalakad si Maricel patungo sa kusina, ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Pagdating niya roon, nakita niya ang bag ni Isabela na naiwang bukas sa ibabaw ng counter. Isang kakaibang lakas ng loob ang nagtulak sa kanya upang silipin ang loob niyon. Sa ilalim ng mga mamahaling kosmetiko, natagpuan ni Maricel ang isang resibo mula sa isang botika. Isang resibo para sa isang gamot na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang petsa ay eksaktong araw ng aksidente ni Rizal, ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit bago pa man niya mailabas ang resibo, naramdaman ni Maricel ang isang matigas na bagay na tumama sa kanyang batok. Ang huling nakita niya ay ang malabong figura ni Isabela na may hawak na isang mabigat na plorera at ang malamig na ngiti nito bago tuluyang magdilim ang lahat. Sino ang makakakita sa ginawa ni Isabela kay Maricel sa loob ng kusinang walang kamera? At ang resibong hawak ni Maricel, ito na ba ang susi upang buksan ang madilim na kabanata ng nakaraan o ito ang magiging mitya ng kanyang tuluyang pagkawala? Akala mo ba mananalo ka? Sa bahay na ito, ako ang batas at ikaw ay basura lang na dapat sunugin. Ang mga salitang iyon ni Isabela ay tila isang malabong echo sa pandinig ni Maricel habang unti-unti niyang ididilat ang kanyang mga mata. Ang unang naramdaman niya ay ang malupit na lamig ng semento sa kanyang pisngi. Amoy kalawang, lumang langis at alikabok ang paligid. Hindi ito ang mansyon ng mga Alcantara. Wala ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Imelda. Sa halip, ang tanging naroon ay ang amoy ng pagkabulok at kapabayaan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit naramdaman niya ang magaspang na hapdi ng lubid na nakapulupot sa kanyang mga pulso. Ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang batok, kung saan tumama ang plorera ni Isabela. Napagtanto ni Maricel ang lahat, siya ay itinapon sa isang madilim na bodega, malayo sa mga mata ng sinuman, upang mabulok kasama ang mga sikretong hawak niya. Gising ka na pala, matapang nakatulong. Isang anino ang lumitaw mula sa madilim na sulok. Hindi ito si Isabela. Isang lalaki ang lumapit. May hawak na sigarilyo na ang usok ay dahan-dahang kumakalat sa hangin. Ang kanyang mga kamay ay puno ng itim na mantsa ng grasa, mga kamay ng isang mekaniko. Sino ka? Ang boses ni Maricel ay halos pabulong. Tuyot ang kanyang lalamunan na tila ba uminom siya ng buhangin. Ako ang taong dapat ay matagal nang kinalimutan ni Isabela. Ang sagot ng lalaki, ang boses ay puno ng pait. Ako si Gustin, ang taong nagputol ng preno sa sasakyan ni Rizal 3 taon na ang nakalilipas. At ngayon, mukhang ikaw naman ang susunod na biktima ng aksidente ng senyoritang yon. Naramdaman ni Maricel ang isang matinding takot, ngunit kasabay nito ay ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Bakit mo ginawa iyon? May mga inosenteng buhay na nasira dahil sa'yo. Si Farhan, hindi na siya makalakad dahil sa kasakiman ninyo. Tumawa ng mapakla si Gustin. Ang tunog ay tila kiskis ng bakal sa semet. Dahil sa pera, Hija. Pero ang perang yon ay naging sumpa rin. Pinagtatago ako ni Isabela rito. Binibigyan ng barya para manahimik. Pero ngayong dinala ka niya rito, alam kong balak na rin niya akong iligpit kasabay mo. Samantala, sa mansyon ng mga Alcantara, hindi mapakali si Rizal. Kanina pa niya hinahanap si Maricel sa kusina, ngunit ang tanging natagpuan niya ay isang basag na plorera at isang maliit na patak ng dugo sa puting tiles. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang uri ng kaba na hindi niya naramdaman simula noong mamatay ang kanyang asawa. Mabilis siyang bumalik sa kanyang opisina at nirepaso ang mga footage ng kamera. Ngunit laking gulat niya nang makitang may blind spot sa kusina.
At ang footage sa oras na yon ay tila sadyang binura. "Nasaan ka, Maricel?" Bulong ni Rizal. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa mesa. Napansin niya ang isang pirasong papel na naiwan sa ilalim ng cabinet ng kusina. Isang resibo na may pangalan ng isang talyer na matagal nang sarado. Balik sa bodega, narinig ni Maricel ang tunog ng pagpreno ng isang sasakyan sa labas. Ang boses ni Isabela ay narinig niyang nakikipag-usap sa telepono habang papasok ito sa bodega. "Siguraduhin mong walang matitirang bakas, Gustin," sabi ni Isabela habang naglalakad. Ang tunog ng kanyang takong ay tila hatol ng kamatayan sa bawat pagtama sa sahig. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang Maricel na manggugulo at wala nang mekanikong magsusumbong. Magiging maayos ang lahat sa araw ng engagement namin ni Rizal. Humarap si Isabela kay Maricel. Ang kanyang muka ay maliwanag sa ilalim ng nag-iisang bumbilya. "Sayang ka, Maricel. Masyado kang naging mabuting tao sa mundong ito ng mga lobo. Pero huwag kang mag-alala. Gagastusan ko ang kabaong mo. Utang na loob ko yun sa'yo." Inilabas ni Isabela ang isang lighter at itinapon ito sa isang tumpok ng mga basahan na binuhusan na pala ni Gustin ng gasolina nang hindi namamalayan ni Maricel. Ang apoy ay mabilis na gumapang. Tila isang gutom na hayop na nagnanais na lamunin ang lahat. "Paalam, Maricel," sabi ni Isabela bago mabilis na lumabas at isinara ang makapal na pintong bakal. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa paligid. Hinihigop ang huling hininga ng hangin. Nakita ni Maricel ang apoy na papalapit sa kanyang kinalalagyan, habang si Gustin ay nakatayo lang sa isang sulok, tila tinanggap na ang kanyang kapalaran. Hanggang kailan mo kayang lumaban kapag ang mundo ay pilit na kang sinusunog sa ilalim ng mga kasinungalingan? Sapat na ba ang lakas ng loob upang mabuhay? O ang apoy na ito ang magiging huling saksi ng katotohanang ibinaon sa dilim? Ang bawat segundong dumadaan ay tila patak ng dugo mula sa isang sugat na hindi humihinto. Sa loob ng madilim na opisina ni Rizal, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Nakatitig siya sa monitor kung saan huling nakita si Maricel. Ang bahay na dati ay puno ng kanyang galit at pagdududa, ay tila naging isang malaking libingan ngayong wala na ang babaeng nagbigay ng kulay sa bawat sulok nito. Wala ang amoy ng niluluto niyang pagkain. Wala ang malambing na himig ng kanyang oyayi para kay Farhan. Doon lamang napagtanto ni Rizal ang isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Ang mansyong ito ay hindi kailanman naging tahanan hanggang sa dumating si Maricel. Mabilis na nirepaso ni Rizal ang bawat anggulo ng kamera. Napansin niya ang kilos ni Isabela sa labas ng mansyon bago ito pumasok kanina. Ang pagmamadali nito, ang pagkabalisa, at ang mabilis na pagtatago ng isang cellphone sa ilalim ng upuan ng sasakyan. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi na ito tungkol sa pagnanakaw. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Kinuha ni Rizal ang resibo ng talyer na nahanap niya sa kusina. Ang pangalang Gustin ay pamilyar. Binuksan niya ang kanyang lumang files tungkol sa aksidente at doon niya nakita ang pangalan ng mekanikong kinuha noon ng kumpanya ni Isabela para sa maintenance ng kanilang mga sasakyan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo at ang larawang lumilitaw ay isang halimaw na may mukha ng isang anghel. Samantala, sa loob ng nagliliyab na bodega, ang init ay tila nagtutunaw sa katinoan ni Maricel. Ang makapal na usok ay parang mga itim na kamay na sumasakal sa kanyang huling hininga. Ang bawat pag-ubo niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang baga, habang ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa mga dingding, tila tinatawanan ng kanyang nalalapit na katapusan. "Gustin, gumising ka! Huwag mong hayaan na manaig siya!" Sigaw ni Maricel habang pilit niyang iniiwas ang sarili mula sa papalapit na apoy na unti-unting nilalamon ang paligid. Ngunit tila nawala ng diwa si Gustin.
Nakatitig lamang sa apoy na sumasalamin sa kanyang mga mata. Tapos na! Wala nang pag-asa. Marahil dito na talaga ang wakas ko. Hindi. Ang boses ni Maricel ay puno ng determinasyon sa kabila ng panghihina. May pamilya ka rin, Gustin. Huwag mong hayaang ang huling alaala nila sa'yo ay ang pagiging kasabwat ng isang mamamatay tao. Tulungan mo ako at itatama natin ang lahat. Sa isang huling lakas, nagawa ni Maricel na masagi ang isang matalim na piraso ng basag na bote malapit sa kanyang paa. Gamit ang kanyang mga kamay na nakatali, pilit niyang pinutol ang magaspang na lubid. Ang bawat pagkiskis ng salamin sa kanyang balat ay nagdudulot ng dugo, ngunit hindi niya ito inalintana. Nang tuluyang maputol ang tali, mabilis niyang kinalagan si Gustin. Tumayo ka! May maliit na bintana sa itaas. Turo ni Maricel sa isang maliit na butas malapit sa kisame kung saan pumapasok ang kakarampot na liwanag ng buwan. Sa mansyon, mabilis na bumalik si Isabela. Ang kanyang mukha ay maayos, ang kanyang buhok ay walang gulo, ngunit ang kanyang mga mata ay malikot. Nakita niya si Rizal na nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang resibo. Honey, bakit gising ka pa? At bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Isabela. Pilit na pinatatamis ang kanyang tinig habang dahan-dahang lumalapit. Nasaan si Maricel, Isabela? Ang boses ni Rizal ay malamig na parang yelo, walang bahid ng emosyon. How should I know? Baka tumakas na dala ang mga ninakaw niya. Sinasabi ko naman sa'yo, hindi siya mapagkakatiwalaan. Sagot ni Isabela, ngunit napatigil siya nang iangat ni Rizal ang cellphone na nahanap niya sa sasakyan nito. Nakita ko ang mga tawag mo kay Gustin, Isabela. Nakita ko ang blind spot sa kamera ng kusina na sadyang binura. Saan mo siya dinala? Ang maskara ni Isabela ay biglang nagbitak. Ang kanyang maamong anyo ay naglaho at napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti, Rizal. Pero huli na ang lahat. Sunog na ang bodegang kinaroroonan niya. Wala ka nang babalikan. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na yak ni Farhan ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Ang bata ay tila nararamdaman ang panganib na bumabalot sa kanilang lahat. Sa gulat ni Isabela, mabilis siyang tumakbo patungo sa silid ni Farhan bago pa man makakilos si Rizal. Nang makarating si Rizal sa pintuan, laking gulat niya nang makita si Isabela na hawak si Farhan at may hawak na isang maliit na patalim na itinututok sa leeg ng bata. Huwag kang lalapit, Rizal, kung ayaw mong sumunod ang anak mo sa nanay niya. Sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng kabaliwan. Kung hindi ako magiging reyna rito, sisiguraduhin kong wala kang matitirang kahit ano. Nanigas si Rizal sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mundo ay tila gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Sa isang panig, ang babaeng nagsimulang magturo sa kanya kung paano muling magmahal ay maaaring abuna sa gitna ng apoy. Sa kabilang panig naman, ang kanyang tanging anak ay nasa kamay ng isang halimaw. Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ng bumbero ay narinig mula sa malayo. Ngunit para kay Rizal, ang bawat segundo ay tila isang habang buhay na paghihintay sa isang trahedyang hindi niya kayang pigilan. Liit ba ang pagkakataong mabuhay si Maricel mula sa nagliliyab na impyerno o siya ay magiging isa na lamang alaala? At ang talim na nakatutok kay Farhan, ito ba ang magiging huling tuldok sa pamilya Alcantara bago pa man sumikat ang araw? Patay na ang nanay mo, Maricel, at wala ka na ring babalikan sa mansyong ito, kundi ang sarili mong abo. Ang mga salitang yon ni Isabela ay tila isang malupit na sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Maricel habang pilit niyang inihahakbang ang kanyang mga paang walang sapin sa maputik at madilim na kalsada. Ang bawat paghinga niya ay tila may humihiwa sa kanyang baga dahil sa nalanghap na usok at ang bawat patak ng ulan sa kanyang mga paso sa balat ay nagdudulot ng hapdi na halos magpaluhod sa kanya.
Ngunit sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, may isang imahe na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy, ang mukha ni Farhan at ang kanyang piping pagsusumamo. Sa loob ng mansyon ng mga Alcantara, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Nakatayo si Rizal sa tapat ng pintuan ng silid ni Farhan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin kay Isabela. Ang babaeng dati ay itinuturing niyang katuwang sa buhay ay isa na ngayong estrangherong puno ng poot. Hawak ang isang matulis na gunting na itinututok sa nanginginig na leeg ng kanyang anak. Isabela, bitawan mo ang bata. Tapos na ang lahat. Paparating na ang mga pulis. Ang boses ni Rizal ay gumaralgal, puno ng pagsusumamo at takot, na hindi niya kailanman naramdaman. Huwag kang lalapit, Rizal. Ang bulyaw ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang buhok ay nakakalat sa kanyang mukha. Pinaghirapan ko ang lahat. Inalis ko ang asawa mo para maging akin ka. Inalis ko ang lahat ng balakid. Pero bakit ang isang hamak na katulong pa rin ang pinipili nyo? Bakit siya pa rin? Sa gitna ng tensyon, isang mahina at hirap na hakbang ang narinig mula sa koridor. Lumitaw ang isang figurang tila galing sa kabilang buhay. Si Maricel, madusing, punit-punit ang damit at may mga bakas ng dugo sa kanyang noo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Farhan. Nang makita ni Farhan si Maricel, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na liwanag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ang bata ay nagpakita ng isang emosyong higit pa sa takot. Maricel, ang boses ni Farhan ay halos pabulong, isang basag na himig na tila isang himala sa pandinig ni Rizal. Napatigil si Isabela sa gulat. Ang pagkakataong yun ang ginamit ni Maricel upang dahan-dahang lumapit. Hindi sa paraang nakikipag-away, kundi sa paraang nagpapakita ng isang dalisay na pagmamahal. Ma'am Isabela, saktan niyo na po ako. Huwag lang ang bata. Ang boses ni Maricel ay mahina, ngunit matatag, puno ng kapayapaang tila nagpatahimik sa paligid. Alam ko pong nasasaktan kayo, pero hindi po ito ang paraan para mahalin kayo ni Sir Rizal. Ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa pananakit. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbagsak ng gunting sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa katahimikan ng silid. Nawalan ng lakas si Isabela at napaluhod, habang mabilis na kinuha ni Rizal si Farhan mula sa kanyang bisig. Mabilis na lumapit si Maricel kay Farhan, niyakap ang bata ng mahigpit at doon lamang niya hinayaang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang bawat paghikbi niya ay tila naglalabas ng lahat ng sakit, hirap at pang-aping dinanas niya sa loob ng mansyong yon. Ngunit ang katahimikan ng kanilang muling pagkikita ay binasag ng tunog ng isang cellphone na nahulog mula sa bulsa ni Maricel. Ito ay isang tawag mula sa ospital. Sa takot at kaba, sinagot ni Rizal ang tawag habang nakatingin kay Maricel. Nang marinig ni Rizal ang balita mula sa kabilang linya, tila nawalan siya ng lakas upang huminga. Tumingin siya kay Maricel na kasalukuyang nakayakap kay Farhan. Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na awa at lungkot. Maricel. Ang boses ni Rizal ay tila isang babala ng isang paparating na bagyo. Ang nanay mo, kailangan nating pumunta sa ospital. Ngayon din. Ang mundo ni Maricel ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kagalakang naramdaman niya sa pagligtas kay Farhan ay mabilis na napalitan ng isang malamig at madilim na kawalan. Nakaalis ba si Maricel mula sa impyerno ng bodega para lamang harapin ang mas matinding impyerno ng pagkawala ng kanyang ina? At sa gitna ng kanyang pagkawasak, mahanap kaya niya ang lakas na magpatawad sa mga taong naging dahilan kung bakit hindi niya nakasama ang kanyang ina sa mga huling sandali nito. Wala na siya, Maricel. Pagod na ang puso ng nanay mo sa kakahintay. Ang boses ng doktor ay tila isang malabong bulong
Sa gitna ng malakas na hiyaw ng katahimikan sa loob ng pasilyo ng ospital, tumigil ang mundo ni Maricel. Ang amoy ng alkohol at gamot sa paligid ay biglang naging kasing pait ng apdo. Hindi niya naramdaman ang pagbitaw ng kanyang mga tuhod. Hindi niya narinig ang tunog ng kanyang katawan nang bumagsak siya sa malamig na tiles. Ang tanging naroon ay ang imahe ng kanyang ina, ang babaeng tinitiis niya ang lahat ng latay at sampal para lamang mabigyan ng kahit ilang buwan pang buhay. Dahan-dahang gumapang si Maricel patungo sa loob ng kwarto. Doon, sa ilalim ng puting kumot na tila isang pader na naghihiwalay sa buhay at kamatayan, nakahimlay ang kanyang ina. Hinawakan ni Maricel ang mga kamay nito. Mga kamay na dati ay magaspang sa pagtatrabaho, ngunit ngayon ay kasing lamig na ng yelo. "Nay, narito na po ako," bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay basag, tila isang sirang plaka na pilit na inuulit ang huling pangako. "Iniligtas ko po si Farhan, Nay. Sabi niyo po ay laging piliin ang tama. Pero bakit ganito? Bakit hindi man lang ako nakapagpaalam sa inyo?" Sa likuran niya, nakatayo si Rizal. Ang kanyang puso ay dinudurog ng pagsisisi. Nakita niya ang bawat paghikbi ni Maricel, ang bawat paghaplos nito sa mukha ng yumao. Doon niya nalaman mula sa nurse na ang pondo para sa gamot ng ina ni Maricel ay sadyang itinigil ni Doña Imelda 2 araw na ang nakalilipas, isang paraan upang pwersahin ang katulong na manahimik. Ang pagkamatay ng ina ni Maricel ay hindi lamang isang trahedya. Ito ay isang krimen ng pamilyang Alcantara. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. Suot ang kanyang itim na bestido at ang kanyang mukhang tila walang kinalaman sa nangyayari. "Rizal, uwi na tayo. Marami pang kailangang ayusin sa mansyon. Tapos na ang drama rito." Humarap si Maricel sa matanda. Wala nang luha sa kanyang mga mata, kundi isang uri ng puot na kasing lalim ng karagatan. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang kuta na hindi na muling magigiba. "Drama, Donya?" Ang boses ni Maricel ay malamig, walang emosyon, ngunit bawat salita ay tila isang sumpa. "Pinatay niyo ang nanay ko para sa pera niyo. Pinatay niyo ang kaisa-isang dahilan kung bakit ako nanatiling alipin niyo. Pero tandaan niyo ito, wala na akong dahilan para matakot." "Maricel, wag ngayon." Pakiusap ni Rizal, pilit na hinahawakan ang balikat ng babae. "Wag kailan, Sir Rizal." Tinaasan ni Maricel ng boses ang lalaki, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. "Nung pinapanood niyo ako sa kamera, habang pinapatay ng nanay niyo ang dignidad ko? O noong sinampal niyo ako dahil mas naniwala kayo sa mga kasinungalingan ni na Isabela? Bayad na po ako sa utang na loob na paulit-ulit ninyong isinusumbat." Kinuha ni Maricel ang maliit na rosaryong hawak ng kanyang ina at tumayo ng tuwid. Hindi siya tumingin sa direksyon ni Rizal o ni Doña Imelda nang lumakad siya palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila pagbasag sa mga tanikala ng kanyang nakaraan. Tumigil siya sa harap ng pintuan ng ospital kung saan ang ulan ay malakas na bumubuhos, tila nakikiramay sa kanyang pagkagiba. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa anino ni Rizal na nakatayo sa dulo ng koridor. "Ang bawat luhang ibinuhos ko sa bahay ninyo ay magiging apoy na susunog sa lahat ng itinatago ninyo." Bulong ni Maricel sa hangin. Sapat na upang maging isang sumpa na babaunin ni Rizal habang buhay. Habang naglalakad si Maricel palayo, bitbit ang kanyang pait at ang huling alaala ng kanyang ina, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ng isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Ang kaisa-isang taong nakakaalam kung paano gumuho ang imperyo ng mga Alcantara. Sino ang lalaking ito? At anong papel ang gagampanan niya sa planong paghihiganti ni Maricel? At ngayong wala na ang kanyang ina,
May matitira pa bang puwang para sa kapatawaran sa puso ni Maricel o tuluyan na itong naging bato sa tindi ng sakit? Hindi lahat ng ninanakaw ay material na bagay. Ang pinakamasakit ay ang pagnanakaw sa iyong dangal at ang pagkakataong makasama ang taong mahal mo sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang mga salitang ito ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Maricel habang nakatingin siya sa bintana ng sasakyan ni Attorney Victor. Ang ulan ay tumitila na, ngunit ang dilim sa puso ni Maricel ay tila lalong lumalalim. Si Victor ay isang kaibigan mula sa kanyang kabataan, isang lalaking naging matagumpay na abogado dahil sa tulong at inspirasyon ng ina ni Maricel noon. Ngayon, siya ang nagsisilbing sandigan ni Maricel sa labanang ito. "Handa ka na ba, Maricel?" tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng kapanatagan. Hindi ito magiging madali. Ang pamilya Alcantara ay gagamit ng lahat ng kanilang koneksyon upang durugin ka. "Wala na silang kayang kunin sa akin, Victor. Kinuha na nila ang lahat," sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. "Ngayon, oras na para ako naman ang kumuha sa kanila ng kapayapaan." Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Alcantara, naghahanda ang lahat para sa isang malaking anunsyo. Sa kabila ng iskandalong nangyari kay Isabela, pinilit ni Doña Imelda na ituloy ang isang gala night upang ipakita sa publiko na ang kanilang pamilya ay nananatiling matatag at malinis. Ito ang tinatawag nilang amor proprio, ang pagpapahalaga sa imahe higit sa ano paman. Siguraduhin mong wala nang makakapasok na impormasyon tungkol sa katulong na yon. Utos ni Doña Imelda kay Isabela sa loob ng kanyang silid. Gagamitin natin ang tanikala ng lahi, ang diamanteng kwintas, na pamana pa ng mga ninuno natin. Isusuot mo ito mamaya bilang simbolo ng pagtanggap ko sa iyo sa pamilyang ito. Ngunit sa likod ng kanilang mga plano, si Isabela ay may sariling balak. Alam niyang nanganganib na siya dahil sa pagdududa ni Rizal. Kailangan niyang siguraduhin na si Maricel ay hindi na muling makakapagsalita. "Huwag kayong mag-alala, Donya. May nakahanda na akong patibong na hindi niya matatakasan." Nagsimula ang gabi ng piging. Ang mansyon ay napuno ng tunog ng mariringal na musika at ang kalansing ng mga basong kristal. Ang mga bisita ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang kasuotan, tila walang alam sa madilim na sikretong nakatago sa ilalim ng mga ngiti ng kanilang punong abala. Sa gitna ng kaganapan, biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Hindi isang bisita ang pumasok, kundi si Maricel. Hindi na siya suot ang kanyang uniforme. Suot niya ang isang simpleng itim na bestido. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang awtoridad na nagpatahimik sa buong bulwagan. Mabilis na lumapit si Rizal sa kanya. Ang kanyang puso ay naghahalo ang kaba at ligaya. "Maricel, bakit ka narito? Sinabi ko sa iyong magpahinga ka muna. Narito ako para ibalik ang hindi sa akin, si Rizal," sabi ni Maricel ng malakas, sapat na para marinig ng lahat ng mga bisita. Bago pa makasagot si Rizal, biglang sumigaw si Isabela mula sa gitna ng hagdanan. "Ang kwintas ko! Ang tanikala ng lahi!" Nawawala. Ang katahimikan ay napalitan ng bulungan. Mabilis na lumapit ang mga security guard at sa isang mabilis na galaw, itinuro ni Isabela si Maricel. "Siya! Nakita ko siyang pumasok sa silid ni Doña Imelda kanina bago siya bumaba rito. Siya ang nagnakaw niyon." Inutusan ni Doña Imelda ang mga gwardiya na kapkapan ang bag na dala ni Maricel. At doon, sa harap ng lahat, ay lumabas ang kumikinang na diamanteng kwintas mula sa loob ng bag ni Maricel, isang ebidensyang itinanim ni Isabela habang nagkakagulo ang lahat. "Magnanakaw!" sigaw ng mga bisita. Hindi na natuto. Matapos siyang kupkupin, ito pa ang isusukli niya. Nakarating ang mga pulis na tila ba kanina pa naghihintay sa labas.
Nang hawakan ng mga pulis ang braso ni Maricel upang pusasan ito, isang tunog ng pagbagsak ng wheelchair ang narinig mula sa itaas ng hagdanan. Lahat ay napatingin. Si Farhan ay naroon. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa galit. Dahan-dahan, sa harap ng mga banyaga at ng kanyang sariling pamilya, binitawan ni Farhan ang hawakan ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mga binti na dati ay walang buhay ay unti-unting tumigas. Sa isang milagrong hatid ng matinding emosyon, tumayo si Farhan. Bawat hakbang niya ay tila isang paglaban sa grabidad. Hindi! Hindi si Maricel. Ang boses ng bata ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Siya ang kumuha. Itinuro ni Farhan ang nanginginig na si Isabela. Tumigil ang mundo para kay Rizal at kay Doña Imelda. Ang bata na 3 taong nanahimik at hindi nakalakad ay nakatayo ngayon, hindi para sa kanila, kundi para sa babaeng pilit nilang binabasura ang dangal. Ang tanikala ng lahi ba, ang magiging huling kadena na magbubulid kay Maricel sa kulungan? O ang boses ni Farhan ang magsisilbing susi para sa kanyang kalayaan? At sa gitna ng milagrong ito, anong ebidensya ang hawak ni Attorney Victor na mas matindi pa sa nakitang kwintas sa loob ng bag? Nagsisinungaling ang bata. Naguguluhan lang siya dahil sa trauma. Ang boses ni Isabela ay pumailan lang sa buong bulwagan, matinis at puno ng desperasyon, habang pilit niyang itinuturo ang nanginginig na si Farhan. Ngunit ang bawat panauhin ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bata na sa unang pagkakataon ay tumindig mula sa kanyang pagkakabilanggo. Sa wheelchair, ang mga binti ni Farhan ay tila mga manipis na kawayang hinihipan ng hangin, nanginginig, at tila bibigay sa bawat segundo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng matalim kay Isabela. Hindi pinansin ni Rizal ang sigaw ni Isabela. Mabilis siyang lumapit upang alalayan ang kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagitan ng takot na baka mabuwal ang bata at ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Farhan, anak, dahan-dahan lang. Bulong ni Rizal. Ang kanyang boses ay nanginginig sa luha. Ngunit iniwasan ni Farhan ang kamay ng kanyang ama. Sa halip, sa gitna ng hapdi at hirap ng kanyang mga kalamnan, humakbang siya patungo kay Maricel, nakasalukuyan ng hawak ng 2 pulis. Ang tunog ng kanyang marahang paghakbang sa makintab na sahig ay tila ba isang serye ng mga kulog na gumigising sa budhi ng lahat. Hindi, si Mama Maricel, ulit ni Farhan. Ang kanyang boses ay paos dahil sa 3 taong pananahimik, ngunit ang bawat pantig ay malinaw na parang kristal. Siya ang naglagay sa bag. Itinuro muli ng bata si Isabela na ngayon ay tila isang hayop na nasusukol sa sulok. Isang malaking pagkakamali ito, Doña Imelda. Gawin niyo ang paraan. Bulyaw ni Isabela. Lumingon siya sa matandang babae na kanina pa nakatayo ng tuwid. Ang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bato. Huminga ng malalim si Doña Imelda. Ang kanyang amor propyo ay higit na matimbang kaysa sa ano paman. Tumingin siya sa mga pulis at pagkatapos ay kay Maricel. Ang diamanting iyan ay nasa loob ng bag niya. Iyan ang ebidensya. Ang salita ng isang bata na matagal nang may sakit sa isip ay hindi sapat sa ilalim ng batas. Dalhin niyo na ang babaeng iyan sa presinto. Bitawan niyo siya! Sigaw ni Rizal, ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na humarang ang mga gwardiya ng mansyon sa utos ni Doña Imelda. Rizal, huwag mong hayaang madamay ang pangalan ng ating pamilya dahil sa isang katulong. Ang boses ng matanda ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Walang nagawa si Maricel kundi ang magpaubaya nang hilahin siya ng mga pulis palabas ng bulwagan. Ang huling nakita niya bago isara ang malaking pinto ng mansyon ay ang pagbagsak ni Farhan sa bisig ni Rizal, habang si Isabela ay pilit na nag-aayos ng kanyang buhok, tila nanalo sa unang yugto ng labanan.
Ang sumunod na naramdaman ni Maricel ay ang malupit na lamig ng bakal na rehas, ang amoy ng kulob na hangin at ang tunog ng paglock ng mabigat na pinto ng selda ay tila huling hatol sa kanyang buhay. Naupo siya sa isang manipis na higaang gawa sa semento, niyakap ang kanyang sariling mga binti, habang ang ulan sa labas ay tila walang balak na huminto. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Maricel. Lumingon siya at nakita si Attorney Victor na nakatayo sa labas ng rehas. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng determinasyon. Victor, paano si Farhan? Ang nanay ko. Wala man lang akong nagawa para sa kanila. Ang boses ni Maricel ay halos pabulong. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, sumasabay sa dumi ng semento. Inaasikaso na namin ang lahat. Hindi alam ni Doña Imelda na ang cellphone na nahanap ni Rizal sa sasakyan ni Isabela ay hawak ko na ngayon, sabi ni Victor. Inilapit niya ang kanyang mukha sa rehas. May mga deleted messages doon na na-recover na namin. Mga usapan nila ni Gustin tungkol sa pagsunog sa bodega at ang pagpapatay sa asawa ni Rizal. Konting tiis na lang, Maricel. Ang katotohanan ay parang tubig. Gaano mo man subukang pigilan, gagawa at gagawa ito ng daan. Pagkalipas ng ilang oras, sa gitna ng kalaliman ng gabi, narinig ni Maricel ang mga yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang selda. Akala niya ay si Victor muli. Ngunit ang aninong huminto sa tapat ng rehas ay mas malaki at mas pamilyar. Si Rizal. Ang lalaki ay mukhang hapo. Ang kanyang polo ay may mga gusot. At ang kanyang mga mata ay puno ng matinding hapis na natili siyang tahimik sa loob ng mahabang sandali. Nakatitig lamang kay Maricel na tila ba ngayon lang niya talaga nakikita ang babaeng ito sa kabila ng lahat ng mga kamera. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat, Maricel? Ang boses ni Rizal ay basag, puno ng pagsisisi na hindi na kayang lunasan ng anumang salita. Bakit hinayaan mong saktan kita ng ganito? Tumingala si Maricel. Ang kanyang titig ay walang bahid ng takot o galit, kundi isang malalim na pagkapagod. Dahil sa bahay niyo si Rizal, ang boses ko ay laging nalulunod sa ingay ng pera at kapangyarihan ninyo. Kahit sumigaw ako ng katotohanan, ang maririnig niyo lang ay ang gusto ninyong marinig. Inabot ni Rizal ang kamay ni Maricel sa pagitan ng mga rehas, ngunit dahan-dahang iniurong ng dalaga ang kanyang kamay. Ang distansyang namamagitan sa kanila ay hindi na lamang gawa sa bakal. Ito ay gawa sa bawat sampal, bawat pagdududa, at sa bawat luhang ibinuhos ni Maricel para sa isang pamilyang hindi siya itinuring na tao. Gagawin ko ang lahat para mailabas ka rito, panata ni Rizal. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Kahit itakwil ako ni Mama, hindi ko nahahayaang mawala ka muli. Ngunit bago pa man makasagot si Maricel, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay ang narinig mula sa kabilang panig ng presinto. Kasunod ang sigaw ng mga pulis. Sir Rizal, ang mansyon niyo may sunog. Nanlaki ang mga mata ni Rizal. Napagtanto niya ang isang bagay na mas nakakatakot. Naiwan si Farhan sa mansyon kasama ang isang babaeng wala nang mawawala at handang mandamay ng kahit sino. Sino ang sumunog sa mansyon sa gitna ng gabi? Si Isabela ba na nais burahin ang lahat ng ebidensya? O may iba pang puwersang nais ng wakasan ang kasamaan ng mga Alcantara? At sa gitna ng apoy, may pagkakataon pa bang mailigtas ang bata? O ang muling pagtayo ni Farhan ang magiging huling alaala niya sa mundong ito? Sunugin ang lahat ng dumi. Sunugin ang bawat alaala ng pamilyang ito. Ang tinig ni Isabela ay tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno habang nakatayo siya sa gitna ng naglalagablab na sala ng mansyon. Hawak niya ang isang bote ng mamahaling alak na kanyang itinatapon sa mga kurtina. Pinapanood kung paano lamunin ng apoy ang bawat simbolo ng karangyaan na pilit niyang inangkin. Ang usok ay mabilis na umaakyat, tila mga itim na kamay na pilit na binubura ang ningning
ng chandelier. Mabilis na nakarating ang sasakyan ni Rizal sa harap ng mansyon. Kasunod ang sasakyan ni Attorney Victor at ni Maricel na pinalaya na ng mga pulis matapos ipakita ni Victor ang mga ebidensyang nagpapatunay na itinanim lamang ang kwintas sa kanyang bag. Nang makita ni Maricel ang makapal na usok na lumalabas mula sa silid ni Farhan, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya inalintana ang init. Hindi niya pinansin ang mga bumbero na pilit siyang pinipigilan. Ang tanging nasa isip niya ay ang batang itinuring niyang sariling anak. Farhan ang anak ko. Sigaw ni Rizal, ngunit bago pa siya makapasok, isang bahagi ng kisame ang bumagsak sa bukana ng pinto. Naglilikha ng isang pader ng apoy na hindi kayang tawirin ng kahit sino. Sa itaas, sa bintana ng kanyang silid, lumitaw ang maliit na figura ni Farhan. Ang bata ay nakatayo, nakakapit sa rehas ng bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha. Wala siyang sapat na lakas upang tumalon at ang wheelchair niya ay nilalamon na ng apoy sa kanyang likuran. Maricel. Ang boses ni Farhan ay mahina. Ngunit sa pandinig ni Maricel, ito ay tila isang malakas na tawag ng saklolo na nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na lakas. Kinuha ni Maricel ang isang basang kumot mula sa sasakyan ng mga bumbero at mabilis na tumakbo patungo sa gilid ng mansyon kung saan may isang lumang hagdanan. Sa kabila ng hiyaw ni Rizal at ng init na tila nagtutunaw sa kanyang balat, inakyat ni Maricel ang naglalagablab na kuta. Sa loob ng nagliliyab na koridor, nakasalubong niya si Isabela. Ang babae ay tila nawala na sa katinuan. Tumatawa habang yakap ang tanikala ng lahi, ang kwintas, na naging mitya ng kanyang kasamaan. Hindi mo siya makukuha, Maricel. Mamamatay tayong lahat dito. Bulyaw ni Isabela. Sinubukan niyang harangan si Maricel. Ngunit sa isang mabilis na galaw, itinulak siya ni Maricel palayo. Ang diamanting iyan ay walang halaga kumpara sa buhay ng isang bata. Sigaw ni Maricel bago tuluyang pumasok sa silid ni Farhan. Nadatnan niya ang bata na nakahandusay na sa sahig dahil sa tindi ng usok. Mabilis niyang binalot si Farhan ng basang kumot at binuhat ito ng buong lakas. Ang bawat hakbang niya palabas ay tila paglalakad sa gitna ng isang nagbabagang impyerno. Nang makarating siya sa balkonahe, nakita niya ang mga tao sa ibaba, si Rizal na nakatingala ng may pag-asa at si Doña Imelda na nakatayo lang sa malayo, pinapanood ang pagguho ng kanyang imperyo. Sa isang huling pagsisikap, nagawa ni Maricel na ibaba si Farhan sa mga naghihintay na bumbero bago muling gumuho ang bahagi ng balkonaheng kinalalagyan niya. Maricel! Ang hiyaw ni Rizal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid nang makita ang katawan ni Maricel na nawala sa gitna ng naglalagablab na usok. Pagkalipas ng ilang minuto, inilabas ng mga bumbero ang isang katawan mula sa gumuhong bahagi ng bahay. Ngunit hindi ito si Maricel. Si Isabela iyon. Mahigpit pa ring hawak ang kwintas, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Namatay siyang yakap ang kayamanang hindi naman sa kanya. Kasunod nito, lumitaw ang isang bumbero na buhat-buhat ang isang babaeng sugatan, puno ng paso, at halos hindi na humihinga. Si Maricel. Mabilis na lumapit si Rizal, kinuha si Maricel mula sa bumbero at inihiga ito sa damuhan. Sa tabi nila, si Farhan ay nagsimulang umiyak, hinahawakan ang kamay ng kanyang nanay Maricel. Dahan-dahang idinilat ni Maricel ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang asul na langit at ang mukha ni Farhan. Ngunit sa likuran nila, lumapit ang mga pulis kay Doña Imelda. Doña Imelda Alcantara, inaaresto kayo sa salang obstruction of justice at pagkakasabwat sa tangkang pagpapatay. Ang boses ng pulis ay seryoso habang ipinuposak ang matanda sa harap ng lahat ng mga kapitbahay at bisitang naiwan. Tumingin ang matanda kay Rizal, umaasang may makikitang awa, ngunit tinalikuran siya ng sariling anak. Ang amor proprio mo ang pumatay sa pamilyang ito, Ma.
tapos na ang paghahari mo. Habang isinasakay si Doña Imelda sa patrol car, lumingon siya kay Maricel nang may huling hirit ng puot. Akala niyo ba ay tapos na? May isang lihim pa ang hindi niyo alam tungkol sa gabi ng aksidente. Isang lihim na nakatago sa ilalim ng pangalan ni Rizal. Ang lahat ay napatingin kay Rizal. Ang lalaki ay napatigil. Ang kanyang muka ay biglang napuno ng isang hindi maipaliwanag na takot. Anong lihim ang tinutukoy ni Doña Imelda na maaring muling sumira sa bagong simula ni Maricel at Rizal? Isang katotohanan ba ito na hindi kayang patawarin ni Maricel kahit pa iniligtas niya ang buhay ni Farhan? Ang katotohanan ay parang apoy. Maaari itong magbigay ng liwanag, ngunit maaari rin itong manunog hanggang sa wala nang matira sa iyong pagkatao. Sa loob ng malinis at amoy gamot na kwarto ng ospital, ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Maricel. Nakahiga siya roon. Ang kanyang mga braso ay balot ng benda at ang kanyang mukha ay may mga bakas pa ng uling na tila ayaw mabura ng sabon. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Rizal. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog, tanda ng mga gabing walang tulog at pusong puno ng pagsisisi. Sir Rizal, ano ang lihim na sinasabi ni Doña Imelda? Ang boses ni Maricel ay mahina, halos pabulong, ngunit puno ng bigat na hindi kayang balewalain. Huminga ng malalim si Rizal. Inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang folder, isang kasunduan na may pirma niya sa ibaba. Noong dinala ang nanay mo sa ospital, si Mama ang nag-ayos ng lahat. Pinapirma niya ako sa isang bundle ng mga papers para sa kumpanya. Hindi ko binasa ang lahat, Maricel. Pinagkatiwalaan ko siya. Nanginginig ang kamay ni Rizal habang ibinibigay ang papel kay Maricel. Isa sa mga papel na yon ay ang paglilipat ng nanay mo sa isang charity ward at ang pag-stop ng kanyang special medications. Ang pangalan ko, Maricel. Ang pangalan ko ang ginamit niya para dahan-dahang tapusin ang buhay ng nanay mo. Naramdaman ni Maricel ang isang matinding lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang pirma ni Rizal, ang lalaking sinimulan na niyang pagkatiwalaan, ang lalaking iniligtas niya ang anak, ay ang mismong pirma na pumatay sa huling pag-asa ng kanyang ina. Kahit pa sabihing hindi niya ito sinasadya, ang katotohanang ang kanyang kapabayaan ay naging instrumento ng krimen ni Doña Imelda ay tila isang bagong sampal na mas masakit pa sa lahat ng nauna. I'm sorry, Maricel. Patawarin mo ako. Ang boses ni Rizal ay gumaralgal at ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga kamay. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Ang mansyon, ang pera. Hindi niyo naiintindihan, Sir Rizal. Putol ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kisame. Walang kahit anong emosyon. Ang bawat sentimo ng yaman niyo ay amoy ng gamot na hindi nakuha ng nanay ko. Ang mansyon niyo ay punong-puno ng mga multo ng bawat sakripisyo ko na binaliwala ninyo. Hindi nabibili ng pera ang katahimikan ng konsensya. Samantala, sa loob ng kulungan, si Doña Imelda ay nakaupo sa isang matigas na bangko. Wala na ang kanyang mga diamante, wala na ang kanyang mamahaling bestido. Ang kanyang amor propyo na pilit niyang pinangalagaan ay naging isang madilim na anino na lamang. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Isabela at ang pagtalikod ni Rizal ay tila isang mabagal na lason na unti-unting pumapatay sa kanyang huling lakas. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng susi ng mga gwardya, isang paalala na ang kanyang kaharian ay naging isang selda na lamang. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw ng paglabas ni Maricel sa ospital. Nakatayo si Rizal sa bukana ng pinto, kasama si Farhan na ngayon ay nakatayo na. Nang maayos, hawak ang isang maliit na bag. Maricel, please, huwag kang umalis. Pagsusumamo ni Rizal. Kailangan ka ni Farhan. Kailangan kita. Magmula tayo ng bago, malayo sa lahat ng sakit na ito.
Lumapit si Farhan at niyakap ang binti ni Maricel. Ma, don't go. Lumuhod si Maricel at hinalikan ng noo ni Farhan. Ang kanyang puso ay nadudurog, ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili sa isang lugar kung saan ang bawat sulok ay paalala ng kanyang pagkatalo bilang anak. Farhan, palagi kang nasa puso ko, pero kailangang mahanap ni Nanay Maricel ang sarili niya. Mahinang sabi ni Maricel. Tumingin siya kay Rizal. Ang kanyang titig ay puno ng kapatawaran, ngunit may kasamang pamamaalam. Pinapatawad ko na kayo, Sir Rizal. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pananatili. Kailangan kong lumakad ng mag-isa para tuluyang gumaling ang mga sugat ko. Kinuha ni Maricel ang kanyang maliit na bag at nagsimulang maglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay tila isang awit ng paglaya. Hindi siya lumingon kahit pa narinig niya ang mahinang tawag ni Rizal sa kanyang pangalan. Habang papalabas siya ng gate ng ospital, sumikat ang araw sa pagitan ng mga ulap. Ang hangin ay amoy ng bagong simula. Walang halong usok, walang halong pait. Hanggang kailan mo kayang bitbitin ang bigat ng nakaraan bago mo piliing maging malaya? At sa bawat paghakbang ni Maricel palayo sa mga Alcantara, ito na nga ba ang huling kabanata ng kanyang pagiging martir? O ang simula ng isang kwentong siya na ang magsusulat para sa kanyang sarili? Ang bawat paglubog ng araw ay may kasamang pangako na ang dilim ay lilipas din at ang bawat bukang liwayway ay isang pagkakataon upang muling buuin ang mga pangarap na dinurog ng tadhana. 2 taon ang mabilis na lumipas sa isang tahimik na bayan na malayo sa ingay at polusyon ng lungsod. Ang amoy ng bagong luto na tinapay at kape ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Isang maliit na panaderya na may pinturang puti at asul ang nakatayo sa kanto. May karatula sa itaas na nakasulat sa magandang disenyo, Pag-asa Bakery. Sa loob, abala si Maricel sa pag-aayos ng mga pandesal. Ang kanyang mga kamay, na dati ay balot ng benda at sugat, ay malinis na ngayon at puno ng sigla. Wala na ang kanyang uniforme ng katulong. Suot niya ang isang simpleng apron at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang bawat galaw niya ay puno ng kapayapaan, isang uri ng katahimikan na tanging ang mga taong nakaligtas sa malakas na bagyo ang makakaunawa. Ang tunog ng maliit na kampana sa itaas ng pinto ay umalingaw-ngaw, nagpapahiwatig ng pagdating ng isang mamimili. Hindi na kailangang tumingin ni Maricel upang malaman kung sino ito. Ang mga hakbang ay pamilyar, matatag, dahan-dahan at puno ng buhay. Nanay Maricel, isang batang lalaki ang pumasok. Hindi na gamit ang wheelchair, kundi gamit ang sarili niyang mga paa. Si Farhan ay lumaki na. Ang kanyang muka ay masigla at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Mabilis siyang lumapit at niyakap si Maricel sa baywang. Hi Farhan, ang aga mo yata ngayon? Wala ka bang pasok sa school? Ang boses ni Maricel ay puno ng lambing habang hinahaplos ang buhok ng bata. Sabi ni Papa, kailangan nating bumili ng paborito mong cake dahil special daw ang araw na ito. Sagot ni Farhan, ang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Kasunod ng bata ay pumasok ang isang lalaki. Si Rizal ay hindi na ang malamig at mapagparatang na lalaki na nakilala ni Maricel sa mansyon. Ang kanyang muka ay mas maamo at ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at pasasalamat. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto, tila nahihiya pa ring pumasok nang tuluyan sa mundo ni Maricel, ngunit hindi rin kayang lumayo. Happy 2nd anniversary ng Pag-asa, Maricel, sabi ni Rizal. Inilapag niya ang isang bungkos ng puting Trinitaria sa counter. Salamat sa pagtanggap sa amin dito, kahit sandali lang. Ngumiti si Maricel, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Salamat Rizal, malaking bagay ang suporta niyo ni Farhan. Naglakad sila patungo sa maliit na mesa sa labas ng panaderya. Habang pinapanood ni Maricel si Farhan,
na masayang kumakain ng tinapay, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat sampal, bawat pagdududa, at ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina ay naging bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Ang puot na dati ay sumasakal sa kanya ay unti-unti nang naging kapatawaran. Isang kapatawarang ibinigay niya hindi dahil karapat-dapat ang mga alkantara, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Si Doña Imelda ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan, isang reyna na wala ng kaharian kundi ang sarili niyang mga alaala. Ang mansyong Alcantara ay muling binubuo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito gawa sa mga kasinungalingan at kamera, kundi sa katotohanan at pagmamahal ni Rizal para sa kanyang anak. Maricel, tawag ni Rizal bago sila umalis. Alam kong marami akong kailangang bawiin, pero gusto ko lang malaman mo na handa akong maghintay kahit gaano pa katagal hanggang sa maging handa ka ng magsimulang muli. Sa pagkakataong ito, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang taong naghilom ang mga sugat. Tumingin si Maricel sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang araw ay tuluyan ng sumisikat. Ang panahon ang magsasabi, Rizal. Sa ngayon, masaya na ako sa ganito. Ang mahalaga, malaya na tayo. Sumakay na sina Rizal at Farhan sa kanilang sasakyan. Kumaway si Farhan hanggang sa mawala sila sa dulo ng kalsada. Bumalik si Maricel sa loob ng kanyang panaderya, hinawakan ng lumang rosaryo ng kanyang ina sa loob ng kanyang bulsa. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos ng hangin, tila isang bulong mula sa kabilang buhay na nagsasabing, "Ipinagmamalaki kita, anak." Sa mundong ito, ang yaman ay maaaring mawala sa isang iglap. Ang kapangyarihan ay maaaring gumuho na parang buhangin. Ngunit ang dangal na binuo sa katotohanan at ang pag-ibig na nagmula sa sakripisyo ay mananatiling matatag. Kailanman ay hindi matitinag. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o sa pangalan, kundi sa tapang na manindigan para sa isa't isa sa gitna ng pinakamadilim na gabi. At para kay Maricel, ang bukang liwayway ay tuluyan ng dumating. At para kay Maricel, ang bukang liwayway ay tuluyan ng dumating mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng kwento ni Maricel. Hindi ko po maipaliwanag ang halo-halong saya at kaba habang hinahabi ko ang bawat kabanata ng kanilang buhay. May mga gabi na habang sinusulat ko ang mga tagpong puno ng pait, lalo na ang sandali ng paglisan ng ina ni Maricel at ang muling pagtayo ni Farhan, ay hindi ko rin mapigilang tumulo ang sarili kong mga luha. Pakiramdam ko ay kasama nating lahat na humihinga, nagdurusa, at lumalaban ang bawat karakter sa kwentong ito. Ang kwento ni na Maricel at Rizal ay hango sa mga aral at karanasan nating mga Pilipino tungkol sa tibay ng loob, tunay na pag-asa, at ang misteryosong kapangyarihan ng pagpapatawad. Naway nagsilbi itong isang munting liwanag o isang mainit na yakap sa gitna ng inyong abalang araw habang ginagawa ang inyong mga tungkulin sa tahanan. Tulad ng isang buto na kailangang dumaan sa dilim at lamig ng lupa bago sumibol at maging isang magandang bulaklak, ang ating mga pagsubok ay paghahanda lamang para sa ating sariling mas maliwanag na bukang liwayway. Ngunit sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, may isang bagay na nais kong itanong sa inyo upang pagnilayan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Maricel, kaya mo rin bang magpatawad at magsimulang muli? Sa taong nagdulot sa iyo ng pinakamatinding sakit at pait? O mas pipiliin mo bang manatiling malaya ngunit malayo sa nakaraan? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento sa araw na ito. Kung may natutunan po kayo o kung naantig ang inyong mga puso, huwag po nating kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel para lagi tayong magkasama sa marami pang mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon at emosyon. Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin at sagot
sa ating tanong sa comment section sa ibaba. Gustong-gusto ko pong basahin ang inyong mga reaksyon at kwento. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, naway manatili ang pag-ibig, katatagan, at pag-asa sa inyong mga puso. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat.